Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Familiar ba kayo sa salitang FOMO? O ibig sabihin nun is fear of missing out. Ito yung pinaka dapat mong gawin para maramdaman ng ex mo yung panghihinayang kahit papaano at kahit papaano ikaw yung manalo regarding dito sa breakup na nangyari sa'yo. I know it sucks, it doesn't feel good kasi talagang makaka-upset ng todo-todo kapag iniwan ka ng partner mo. Kaya meron kang dalawang bagay na lagi pinag-iisipan ngayon. Una, gusto mo siyang ibalik or pangalawa, pag-move on ka na. Alin ba dun sa dalawa dapat mong sundan? So, bago ko ituro kung paano mo iparamdam or ano yung best na iparamdam mo pag iniwan ka ng isang tao, is una magandang magkaroon ka muna ng obserbasyon. Ano ba ang overall plan mo? Kasi ngayong iniwan ka niya, I know it sucks, I know it hurts, and you are looking forward kung maibabalik mo ba siya o hindi. Kung gusto mo siyang maibalik, generic advice, no contact rule, self-improvement, ganun-ganun muna. Or kung gusto mo ng fast move on, gusto mo na talaga siyang iwanan ng todo-todo, kailangan mo maging laser focus para lang makamove on ka. And moving forward, yun yung mga pinaka-best strategies na maaari mong i-apply at maaari mong gawin. Anyways, kung ang pag-uusapan naman natin is kung ano ba dapat yung iparamdam mo after ng breakup. Para sa akin, ang the best na maramdaman niya is syempre yung pain at regret na iniwan ka niya. So, the question is, paano niya ba itong mararamdaman? Dito na papasok yung salitang FOMO or yung fear of missing out. Ang ibig sabihin kasi ng FOMO or fear of missing out is yung natatakot siya na hindi na siya kasali ba? Hindi na siya part ng journey mo dahil ngayon is completely wala na siya. So, maaaring makipag-bonding ka sa mga new friends mo, mga bago mong kaibigan, mga bago mong kasama, at maaari mong i-post ito sa Facebook. Like, halimbawa, meron kayong bonding with your friends and you are happy. Pero as much as possible, wag scripted. Like, for example, meron kang kaibigan na friends of friends niya nag-post sa FB tungkol sa'yo. Tapos ikaw, happy ka, masaya ka with yourself, with your own. And then itong tropa mo nag-reach out sa'yo out of nowhere. At bigla niyang in-stalk itong tropa mo at nakita niya na sobrang saya mo sa video or sobrang saya mo sa mga photos. And then doon magkakaroon siya ng idea na kaya mo palang maging masaya kahit wala siya. Yung salitang FOMO is kailangan mag-sink in sa kanya at maramdaman niya yung inggit or salitang selos na hindi na siya special sa mundo mo. Dahil kapag naramdaman na niya yung selos or yung salitang hindi na siya special sa mundo mo, yun yung pinaka-solid na magiging hit sa kanya. Paano ka ba iniwan ng ex mo? Iniwan ka ba niya dahil feeling mo wala kang kwentang tao? Iniwan ka ba niya dahil parang hindi ka na ganun? Parang nag-cheat siya sa'yo, di ba? Sinaktan ka niya. Talagang todo-todo ka niya sinaktan. Todo-todo ka niyang iniwan. And through that kind of pain, nararamdaman mo ngayon is you are losing everything. Parang kang natatalo. Parang hindi mabuhayan sa nangyari, di ba? But here's my advice. After ng lahat-lahat ng yan, ang pinakamagandang iparamdam mo sa kanya is yung hindi na siya special sa mundo mo. Dahil kapag pinaramdam mo na hindi na siya special sa mundo mo, yun na yung time na sinipa mo na siya dun sa trono niya. Sinipa mo na siya dun sa pinaka-trono niya kung saan siya umuupo at sinasabi niyang siya ang hari mo, siya ang may-ari sa'yo, di ba? Parang feeling niya siya yung king ng buhay mo. And that would be the time na masarap na siyang tadyakan sa trono niya. And the only thing that you can do that, and the only way that you can do that, is kapag pinaramdaman mo sa kanya yung salitang FOMO or yung fear of missing out. And yeah, you can make him or make her feel that way. In what way? Pwede mong gawing strategy itong ina-advise ko ngayon. Pwede mong i-apply na mag-no contact rule ka, mag-separate ka muna, bigyan mo muna siya ng space, and after that, bigyan mo siya ng FOMO, maging masaya ka with your friends genuinely. Like, lumabas kayo, mag-out kayo ng mga friends mo, and that strategy is really, really effective. I swear, this is the one of the best strategies that you can apply of all time. Tama?
Kaya, yeah, that's so specific. And if you want to get your ex back through that kind of strategy, I advise na just continue living your life and be happy. If you need one-on-one coaching, not a problem. You can give me a message sa Philippine Dating Coach. If you need psychological advice, that one, I can help you with that. But especially kung looking forward ka na talaga na maparamdam at makapag-move on, maaari ka mag-hold sa mga ganitong uri ng strategies. And I swear, ang ex mo din ang magsisisi ba't na muli kasi you just literally adjusted everything about it. And you learn how to become direct to the point. Alam mo yun, yung parang you are now more and more ready to accept yourself. And because of that, that is a really massive improvement. Kaya ako, ang ma-advise ko pa rin sa'yo overall is just to protect yourself and give a space and self-improvement and be happy with your friends. Pag nag-post sila sa FB, nakita niya to, magsiselos siya. Magsiselos siya kasi hindi na siya parte ng mundo mo. And that is a very, very big impact. Kaya, yeah, that's how it works. Anyways, sa mga, yeah, and that's my final advice. I think, kung gusto mo pa ng mga more information regarding mga videos ko, pwede kang mag-binge watch sa channel ko. Thanks for watching.